Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Dito po sa ating screen ay ang video ng pagdalaw ni Pangulong Bongbong Marcos dyan po sa Liloan, Cebu. O bago ko po ipakita sa inyo itong video, ay basahin lang natin yung caption. Nakasulat po dito, kawawang taga Cebu, nasaan ang mga mayor na nananawagan na pinapag-reside si PBBM? Si Sara Duterte na ipinagmamalaki ng taga Cebu, pero sa gitna ng unos na nararanasan nila ngayon ay di niya mapuntahan para iparamdam ang simpati niya sa mga taga-suporta niya. Nagalit si Sara dahil ang Gobernador Bam Baricuatro mismo ng Cebu, nakaalyado din nila ang nagbuking sa anomalous flood control project ng Duterte administration. Sabi ko nga sa inyo, walang kwenta. Alright, sandali Sabi ko nga sa inyo, walang kwenta ang VP natin sa bansa. Puro poot at galit ang nasa puso niyan. Samantalang si PBBM, kahit anong ibinabato ng taga Cebu sa kanya, pinapag-resign pa ng mga mayor ng Cebu. Pero sino ba ang laging nandyan para tulungan kayo sa gitna ng unos na nararanasan ninyo ngayon? Hindi ba si PBBM lagi? Nasaan ang VP nyo? Sino ang may malasakit at may pagmamahal sa mga Pilipino sa kanilang dalawa? Isip-isip mga mangmang na DDS. Alright, PBBM visited and brought all necessary relief and support to victims of Typhoon Tino in all affected areas of Cebu. Ito, panoorin natin yung video. Grabe mga kababayan, no? Tingnan niyo yung, yung kotse, kakapatong. Ganyan pong katindi ang pinsala ng bagyo. At sa kabila ng pagbatikos kay Presidente Bongbong Marcos, siya pa rin yung dumadalaw sa kanila. Mga taga Cebu. Mga taga Cebu, wake up call sa inyo ito. Nasa na si Sara Duterte? Even the mayors, nasa na yung mga mayors? Meron nga ako nakita yung mga mayor, alam niyo, ilang mayor ba sa Cebu yun na merong travel authority? Umalis po sila no October pa lang, iba November 1 hanggang 7. So hanggang mga panahong ito, yung mga ibang mayor sa Cebu ay nasa bakasyon. Pero kung manawagan sila na BBM resign, ganun na lang. Pero okay lang yung kay Presidente. Pagdating naman sa mga sakuna, wala nang kulay-kulay . So ayan po, si PBBM tumutulong po sa Liloan, Cebu. Nananawagan kayo ng PBBM resign. Pero nandyan pa rin ang Pangulo. Grabe itong nangyari dyan sa Cebu. Ayan po, Secretary Vince Dizon at ang Pangulo Bongbong Marcos. Ayan mga kababayan. Yung mga mayor ninyo, nasaan na? Sara Duterte, nasaan na? Yung mga sinisigaw ninyo. Pagdating na sakuna, nasaan? Bakit gano'n, no? Ba't laging wala Sara Duterte kapag panahon ng sakuna? Bakit gano'n? Mamaya, papakita ko sa inyo kung nasan siya. Magugulat kayo pag nalaman ninyo kung nasaan ang ating Vice President. Pero tapusin lang muna natin itong video ng inikot po ni Presidente Bongbong Marcos itong Liloan, Cebu. Ito pong Cebu, baluarte po ng mga Duterte ito. Pero hindi po importante yun. Ang importante po dito ay ang mga Cebuano. Hindi naman po naglilingkod ang Pangulo sa mga DDS . Naglilingkod po siya para po sa mga Cebuano. Kaya mga kababayan ko Cebuano, isip-isip po. Kung sino yung sinusuporta ninyo, sila pa yung wala sa panahon na kailangan ninyo sila. Di ba? Nasaan na sila? Wala. Nganga kayo, nganga. Doon sa mga
Mga didilis. Ayan mga kababayan, yung video po sa Liloan, Cebu, kung saan si Pangulong Bongbong Marcos ay dumalaw po dyan at naghatid ng tulong. Nasaan ba si Sara Duterte? Ayan po yung tanong eh. Ayan rin po yung tanong ni Zambales First District Representative J. Kong Jun. Nasaan ba si Sara Duterte? Ito mga kababayan, nasaan ka Vice President? Nasa dahig ka para sa personal na dahilan habang ang mga Pilipino ay nakikipaglaban sa ulan, baha at kawalan ng kuryente? This is not about politics. This is your character. Public office is public trust, and trust is built through presence, compassion, and action. If you are not there when the people need you most, then what is your purpose? Ano nga ba silbi mo bilang Vice Presidente? Kung sa mga panahon ng sakuna, hindi ka nagpapakita. Hindi ko maintindihan, ba't tuwan-tuwa pa rin ang mga DDS dito eh? Laging wala ito kapag panahon ng sakuna. Ang pinapakilos niya lang yung Office of the Vice President. Ano yung tatawag ka lang? Hello, ito, gawin nyo, ganyan. This is about priorities. The Vice President should put the country first, especially in times of crisis. The pattern of neglect is unacceptable. Ayan, mga kababayan. So, nasa dahig si VP Sara Duterte sa kabila ng ganitong klaseng panahon na kinakailangan siya ng mga taga Cebu. Yung mga taga Cebu halos lahat sila binoto yung mga didili senators, itong PDP laban senators. Pinakita ko na sa inyo yung mga resulta o yung resulta nung nagdaang eleksyon. Halos panay DDS senators ang nanalo po dyan. Nakita ko na si Bongo, nakita ko si Bato de la Rosa. Malapit na nga lang sa inyo yan eh. Pero nasan si Sara Duterte? Ito pa mga kababayan, matindi. Ito mga kababayan, yung post po ng Doña Choleng Island Resort, Cagbalete. Ito po ay burado na. Itong post na ito ay burado na. Nag-post sila, "Thank you for visiting Doña Choleng Island Resort, Cagbalete, Mauban, Quezon. Vice President Sara Duterte." Ito po ay post November 6. November 6 po itong post. Sabi po nito, habang ang buong bansa ay nagkakandarapan tumulong sa mga nasalanta ng bagyo at habang marami pa ang naghahanda sa panibagong bagyong parating, makikita mo ang Vice President natin ay chill sa beach. Po yung mga litrato, mga kababayan. Hindi naman bawal magpahinga, tao rin naman yan, pero timing kapatid, timing. Kapag libo-libong Pilipino ang nawala ng bahay, buhay at kabuhayan, at ikaw na ang second highest official of the land ay nasa resort, anong mensahe ang ipinapadala mo sa bayan? Leadership isn't just about policies. It's all about empathy. Sige na, huwag ka na pumunta ng Cebu, pero sana maramdaman ng tao na kasama mo sila sa hirap. Kasi sa totoo lang, sa ganitong panahon, hindi lang tulong ang kailangan ng tao, kundi malasakit. Ayan. Babasahin ko lang itong comment ng ating kababayan. Dami pa ding naniniwala dyan. Yan ba ang the best VP nila? Lagi na lang ganyan. Kapag may kalamidad, nagpapakasarap. Di mo alam kung sinasadya niya o nangaasar. Di shit, ipagtanggol ninyo. Napakalinis ng VP ninyo. Ito pa. Ang masakit, ang dami pa ding naniniwala sa taong yan. Ito pa. Noong bagyong Odette, nag-Taylor Swift concert din yan. Tapos nung bagyo dito sa Manila, dami din nasalanta, umattend din yan sa kasalan, hindi nagpakita. Ayan mga kababayan. Ayan po. Habang ang bansa nagkakandara pa nga tumulong sa nasalanta. Siya, chill lang, men.
mag-chill sa beach. Grabe. Ito pa. Ito mga kababayan, November 6. Sabi tuloy dito sa post, napakasipag talaga ng BP Sara. Napakasipag magsarap o magpasarap buhay habang may kalamidad. Nag-viral November 6 ang mga larawan ni Vice President Sara Duterte matapos nakitang nagbabakasyon sa Doña Choling Island Resort sa Cagbalete Island, Mauban, Quezon. Ang nakakatuwa o nakakainis ay mismong resort pa ang nag-post ng mga larawan sa kanilang official page, proud na proud sa kanilang VIP guest. Nakikita sa larawan si BP Sara na nakakasual attire, nakangiti at tila walang iniintinding problema sa mundo. Pero teka lang, ilang oras matapos mag-viral, biglang binura ng resort ang kanilang post. Siguro na-realize nila na hindi magandang timing mag-post ang photo vacation ng isang opisyal habang ang mga kababayan ay sinasalanta ng kalamidad. Habang ang mga ordinaryong Pilipino ay nag-aabala sa baha, pagkawala ng kuryente at hirap ng buhay, ang ating Vice Presidente ay nagpapahinga muna sa beach. Talaga namang ibang klaseng service ito sa bayan. Ayan po yung mga ilang litrato dyan po sa Quezon. Saan to? Doña Choling Island Resort, Cagbalete Island, Mauban, Quezon. Ayan po ang inyong Vice Presidente. Ayan o. Mabuhay ang BP nyo! Ayan po mga kababayan. Grabe. Walang silbing bise. Oh. Ayan. Yan ang idol ng mga bobo at utu-utong DDS. Sarap ng buhay pero walang silbi sa bayan. Puro lakwatsa lang ang alam. Na-delete na yung post. O na-delete na po yung post. Binura agad eh. Working BP, the best BP ever. Meanwhile, millions of flood victims in the Visayas are suffering. Okay, so ayan mga kababayan, no? Ayan, no? Nakakatawa na nakakainis. Itong ginagawa ng ating Vice Presidente. Ito yung panahon na dapat ang mga lingkod bayan, ang mga halal ng bayan. Biruin nyo, pangalawa ka sa pinakamataas na opisyalis ang ating gobyerno. Pero ngayong panahon na kailangan ka ng taong bayan, wala ka. Lalong-lalo na sa Cebu. Baluarte nyo yan. Tinulungan kayo yan. Yung mga boto, o baka matatalo yung iba niyong senators, ang lalaki ng boto dyan. Pero mas pinili nyo pang mag-chill-chill. Grabe. So, ayun lang po mga kababayan. Kung hinahanap niyo ang ating Vice Presidente, nandyan po siya noong November 6, dyan po sa Doña Choling Island Resort, Cagbalete Island, Mauban, Quezon. At mukhang wala po siya ngayon sa ating bansa. Kasi ayon kay Zambales First District Representative ay nandun po siya sa The Hague para sa personal na dahilan. Habang ang Pilipino ay nagipaglaban sa ulan, baha at kawalan ng kuryente. Yan po ang inyong Vice Presidente. Ang galing, di ba? Palakpakan mga DDS. Palakpakan ninyo ang inyong Vice President. Ayan po ang inyong idol. At yung mga mayors na sumisigaw ng BBM resigned, nasaan na? Ano? Nasa bakasyon? Matitindi? Matitindi po itong mga ito. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Mag-ingat po tayo sa darating na bagyo. Parating po itong bagong bagyo. Mararamdaman daw natin siya sa darating na Linggo at Lunes. Yung hagupit ay Linggo at Lunes, pero bukas po baka maramdaman na natin. Pero sabi ko nga po sa inyo, manalangin po tayo dahil walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya lusawin ng Panginoon yan. At kayang-kaya, kung hindi man lulusawin, pwede po yung lumiko. Wala pong imposible sa Diyos. Puro kinakailangan lang talaga nating manalangin sa Panginoon. Baka nagtatampo na sa atin si Lord. Baka kasi inuuna natin ibang bagay. Baka nakakalimutan na natin siya. Di ba? Kaya
Magdasal tayo. Hindi naman kinakailangan pumunta ka sa simbahan. Pupunta ka sa simbahan. Hindi. Alam niyo, gawin niyo mga kababayan, punta kayo sa kwarto. Sa isang kwarto, sarili niyong kwarto. Hindi po kinakailangan lumuhod kayo. Umupo lang po kayo. Ipikit niyo yung mga mata ninyo. At manawagan kayo sa Diyos. Hindi niyo po kinakailangan mag-recite ng panalangin na memorize ninyo. Hindi. Kausapin po natin siya ng parang kaibigan lang. Mas maganda po yun. At kung ano man ang nararamdaman natin, sabihin natin sa Kanya. Yung takot natin, yung pangamba natin, ayaw natin kasi na mangyari, yung nangyari sa Cebu, idalangin natin itong ating bansa na ilayo niya sa kapahamakan. Kapag sabay-sabay po tayong nanalangin, alam niyo, wala pong imposible sa Diyos. Alright? So, yun lang po mga kababayan. Let's pray for our country na maging safe po lahat tayo. Okay? So, yun lang po. Ingat po tayong lahat. God bless po.